Okay, at May ibalikan yung may tanong muna dito bro, si Manuel Ian Quintana, Brother Manuel Ian Quintana. Bro John Ray, ask ko lang, tama bang sabihin natin na tama ang pagsamba ng ibang sekta dahil sa haba ng oras nila sa pagsamba? Whereas sa atin, 1 hour lang. Naisip ko lang bro, salamat sa sagot. Brother Angel. magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. uh, wala naman sinabi sa Biblia na kapag mahaba ang mga ano yun, no, mga fellowship nyo ay totoo na. No, wala po sa haba yun, kapatid. Unang-una, kapag hindi rin tama yan, kahit sabihin mo nga mag-iiyak kayo diyan maghapon, magdamag 24 hours, kung mali naman ang sinasampalatayanan niyo at mali yung mga aral, wala rin po 'yun. At ang tunay na worship, pagpapaalala sa lahat, ang tunay na pagsamba. Ang tunay na pagsamba, pagpapaalala po sa lahat, no, dapat kumpleto 'yan. Kaya nga, bakit highest form of worship? Kahit 1 hour lang, kumpleto na 'yon. Meron na tinatawag na, ano ba ibig sabihin ng liturgy? Yun ang tunay na, ibig sabihin liturgy, worship yun. Kaya nga may liturgy of the word, liturgy of the Eucharist. So biblical yun, kailangan kompleto po yun. Magmula umpisa, may altar na, may pari, no? Yun ang mga sacred tradition na tinatawag. Kaya nga 1 hour yun, kumpleto na yung 1 hour na yun. Ang pagsamba sa Diyos, hindi yung para ikaw ay yung feelings mo ang ang kumbaga yung pinaka-importante ang sa kanila, kasi sa mga fellowship ay napakasarap ng feelings ko, napakasarap ng ano ko, napakasaya, no. Their focus sila focus sila sa mga kanta na masasayang kanta. That's not worship, kapatid. So kahit ano magkumanta sila ng 4 or 5 hours, even na 24 hours, hindi pa rin sakramento 'yun, walang sagrado doon. Hindi nga ano ba, one of the 7 sacrament is Holy Eucharist. At the same time, Holy Orders, mayroon Holy Orders doon, may pare. So kompleto dapat 'yun. Kapag ka liturgy, pagka Holy Mass, kompleto 'yon. Sacrificial, thanksgiving at commemoration, doon sinatawag na Last Supper. Sabi ni Jesus yun, gawin niyo to, breaking of the bread 'yun. So lahat 'yun kasama din sa 1 hour. Hindi doon dahil sa dami niya nagkantahan 'yun, hindi worship 'yun kasi walang altar doon, walang pare, walang sacrificial doon, walang banal na Eucharistia doon. Kaya nga ang pagsamba ng mga unang Kristiyano, ng mga apostoles, ganun din ang ginawa, breaking of the bread, tapos nangaral, tapos kumakanta sila ng hymno. Hindi yung stage, hindi yung sa harap ni pastor, sa harap ng altar lahat 'yon. Even New Testament may altar. Ganun ang worship nila, kapatid, at may sacrifice. Dati, ang ginagawa nila, nagbibigay sila mga sakripisyo na kanila nung panahon ng ating Panginoon Kristo, 'di ba? Nag-alay din sila, Mama Mary noon. Yung ano ba yun, kalapati lang sa kanila. Kasi wala pa si Jesus noon, hindi pa siya mismo ang naging kordero sa atin. So wala po sa dami yan, wala sa ano, kailangan yung siguraduhin natin is not the quantity, no? It's the quality and yung worship talaga. Ang worship talaga kompleto siya, may altar, may pare, may sacrificial at may breaking of the bread. So yung 1 hour na yon, yun ang kompleto. Bakit highest form of worship? Nandun mismo si Jesus at kinakain natin siya, dugo at laman niya, kinakain natin sa pamamagitan ng banal na communion. Nandun ang tunay na pagsamba, kapatid. Wala sa haba ng fellowship nila. Yun po, Brother Junby.
Yan, maraming salamat Brother Angel. At dito naman si Edpin Corolio, may hula ba Brother John Ray na magkakaroon ng iisang panampalataya, Catholic faith sa hinaharap? Hindi lang hula bro, Edpin. Aral talaga ng mga apostol yan, iisang panampalataya, no? Efeso 4:4-5 kapatid, iisang panampalataya talaga, aral yan, hindi lang hula, aral talaga. No, kasi may mga hula na hindi aral eh, pero ito aral talaga ng mga apostol yan. Basahin natin. May isang katawan. So, ibig sabihin, isang iglesia at isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. So, isang pananampalataya lang talaga, kapatid, na ano pangalan ng nagtanong? Edpen, bro, Edpen Carolio, no? Isang pananampalataya lang talaga according kay St. Paul. At anong uri ng pananampalataya yan? O gamitin natin ang original King James Version. Ano yung uri ng pananampalataya na yan? O ito, Catholic faith, no? Sa 1 John chapter 4, verse 1 sa the Holy Bible na King James Version, 1611 edition, Catholic faith ang nag-iisang pananampalataya, kapatid na Edpen. So, hindi lang siya hula, kapatid. Aral talaga ng mga apostol. At ang aral na iyon, ang pananampalatayan na iyon, Catholic faith, ayon mismo kay Apostol na Pablo, kapatid na Edpin Corolio. Okay, Rolando Simangan, please click unmute. Good evening, Brother Jando. Hello bro, good evening bro. Good evening. Kahapon pumunta yung dito, exorcist priest. Tapos akala ko agad yung bahay, yung pala investigation daw yun or study case ganon. Study case. Opo. Bali babalik siya sa September 9 para i-exorcise o ano ba yung tawag dito? I-deliverance yung bahay. Okay, Brother Romer. Brother Romer. Okay, so ganun po, tama naman yun. Kasi yung mga tao natin exorcist, stricto po talaga sila sa pamamaraan ng pag-exorcism o pag-deliverance ng isang bahay. Kasi nawawala ng saysay yung deliverance once na yung mga bahay, merong mga coins, merong occultism, merong mga habat ba o anting-anting, mga pungsoy, mga mamamahali na mga arwana. Kasi meron kaming kasama dito din na exorcist na pare, kapag pumupunta siya ng bahay, kapag meron siyang nakita na objects na occult, tapos hindi nyo surrender kasi nanghihinayang kayo kasi mahal yung pagkabili mo, tatalikod yan, uwi yan. So no need to deliverance, no need to pray because useless lang yung prayer na gagawin. Tsaka yung disposition ninyo, kailangan talaga yan. Kaya nga sa amin, hindi namin dinideliverance yung mga tao na walang katekism. Kinakatikise pa yan sana kayo, kinakatikise yan for half day. Sa amin, half day Kasi knowledge is power. Yun nga sa Osayas, yung sabi na ang daming na naguhulog sa dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa Diyos. So, yun ang pinaka-importante. Kasi durway ng demonyo kapag wala kang alam doon sa mismo na turo ng simbahan. Durway ang demonyo. Hindi natin alam pala yan, no? Ang daming mga tao ngayon na sige, deliverance, hala lang, deliverance. Pero walang alam tungkol sa simbahan. Anong nangyayari? Nare-retaliate. So yun ang pinaka-importante natin ngayon is more on catechism. Kasi doon sa catechism, nawawala ng stronghold yung demonyo. So hindi ito kayang sa deliverance lang. Kasi paano mawawala ng stronghold yung demonyo tapos dinideliverance tapos hindi kayo nakatikais? Useless lang. Para kang para bang yung anong tawag niyan, kung sa yung sa nagtatabas ka ng mga damo, pero ang dami palang malalaki na puno na putol doon sa mismo na bakuran. So kapag ka mag-mower ka, siguradong
masisira yung mower mo kasi malaki yung puno na nakaano din na hindi naputol kaagad. So ganun ang mga demonyo. Dapat muna tanggalin muna natin yung stronghold nila para pag deliverance, pag exercise ng pare, may epekto. Kaya nga, ang sa atin kasi nagmamadali tayo kasi walang instant healing, walang instant liberation, yun, walang instant noodles, parang instant noodles, no? Parang instant lang palagi. Walang ganon sa deliverance and exorcism ministry. More on processing. Kaya nga po, kung merong sa pamilya ninyo, walang kumpisal, tapos nagdadala, for example, ng mga jowa dyan sa bahay, so madodoble ang infestation mismo sa bahay ninyo. No, madodoble talaga. Tingnan mo yung sa likod mo, ano yun, flowers ng playa. Yung mga Chinese na mga figurines na hidden kasi, yung mga occult na pamamaraan na mga bagay. Kaya yun ang pinupull out talaga. Kailangan talaga yan. Kasi kapag yung bahay ninyo, for example, na deliverance, tapos may mga kasalanan na nangyayari mismo sa bahay, mas magdodoble po yung infestation. Yan po ang tandaan natin. Madodoble yung infestation, kaya nga nandun sa Biblia, na kapag umalis yung masamang espiritu, tapos wala siyang mahanap na matirahan, babalik siya ulit doon sa mismo na pinasukan niya, tapos nakita niya na malinis, doon papasok siya at magdadala ng ibang mas malakas pa at masama pa sa kanya. So, yun palang ibig sabihin yan. Kailangan natin i-prepare yung bahay, dapat yung buong bahay talaga nag-cooperate. Yun ang pinaka-importante kasi para mawala yung infestation totally talaga. So yun lang ang sagot natin, bro, na bakit ganoon yung mga exorcist, kasi gusto nila na ma-purify kayo muna, tapos sana merong catechism. Pagka walang catechism lang, tinitingnan lang, mahirap po yun. So yun lang ang sagot natin, bro Jando. Brother Romer, Yes. bali ang sabi ni Father Tarog yun yung exorcist priest. Ayun. Sabi niya, tatlo. Hello. Hello. Oh, sabi niya kailangan sa ano siya babalik sa September 9. Ngayon, ang sabi niya kailangan September 6, 7, 8 magkaisa kayo ng prayer sa simbahan. Ang itatanong ko po sa inyo, may formula ba yung prayer na gagawin namin sa simbahan bago babalik siya sa 9 ng September para i-deliverance tong bahay dahil sa yung mga coins na naisaboy nung paggawa ng bahay na ito. So, yung ibig niyang sabihin yan, magkaisa kayo, ibig sabihin yan is a renouncement. So, meron tayong renouncement, nandyan sa handbook ni Padre Sipia, yung short lang na prayer sa renouncement about occultism sa page 69. Yung sinabi doon na I renounce all occult beliefs and practices called rituals, charms, amulets. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Yun, nandun yun. In the name of Jesus, I renounce. So, nandun yung sa page 69 ng handbook ni Padre Sikia. So, please lang po na magkumpisal muna kayo lahat. Lahat ng membro sa pamilya, magkumpisal kayo. Although, yan ang tandaan natin. Hindi pwede na may deliverance na yon, so mag-umpisal ako. Hindi yun ang natin, yung punto. Ang punto natin, bakit nagkukumpisal tayo? Kasi nagsisisi tayo. Hindi yung requirements, hindi yung requirements, ang daming requirements naman itong simbahan na to mag-deliver. Yung kalamitan ng iba, daming requirements, hindi yan requirements. Nagkumpisal ka kasi gusto mong magbago. Yun ang punto ng confession. Hindi pwede na may deliverance bukas, magkumpisal ako. Hindi po yun pwede.
So, nagsisisi ka ng buong puso. Kaya nga, nami-misunderstood kung bakit merong mga ganyan. Kailangan pa ng sakramento. Ano. Kasi more on preparation po tayo sa buhay natin. Kasi yung punto natin ngayon, bakit tayo nasabak sa Exorcism and Deliverance Ministry, gusto natin pumunta ng langit gusto natin pumasok doon sa kaharian ng Diyos. So yun ang punto. Hindi lang yung pagpapalayas ng demonyo, pero yung ugali naman natin ay parang demonyo na. Yung iba, mga ganyan ba, na konsepto na nagsisimba, pero pag uwi ng bahay, parang hindi nagsimba. So dapat sana na may epekto yung pagsisimba, may epekto yung sakramento sa buhay natin. Yun ang pinaka-importante. Kasi ang deliverance, kapag buong pamilya ay nagkakaisa, nawawala ng stronghold yung demonyo doon sa mismo na bahay. Aalis yan, hindi nila kaya yan Kaya nga kapag nandun kayo sa yung unity, doon sa pamilya, walang away, puro nandun talaga yung pagmamahal sa bawat isa, yun talaga ang foundation na ang mga demonyo, wala talagang butas na makapasok sila kasi meron kami na guard na na-possess na noon tapos chinat yung niya yung asawa niya pero hindi yung guardia yung nagchat yung mga demonyo. Anong sabi ng demonyo? Mag-ingat ka, babae ka. Sabi niya, mag-ingat ka, babae ka. Yung asawa mo, yan ang gagamitin namin. Yan ang katawan namin dito sa lupa. Mag-ingat ka lang. Kasi once na may makita kami na konting butas lang, kaya namin patumbahay. Nasa paligid lang kami ngayon. Yan ang sabi ng mga demonyo. So, tandaan natin, ang purpose ng exorcism and deliverance ay yung pagbagong buhay. Yun po ang sagot natin, bro. Okay? Bro, isa na lang po. Go ahead. Yung yung pintuan namin, napansin ni Father Tarog na may nakasulat na 20 CMB 25. Ay, ano yan? Nakasulat sa sa ano yan? Yun yan sa Epiphany. Oh Blessing. yes. Ang sabi ni Father, kahit wala na yan kasi pamahiin yan Tama na yung may crucifix lang kayo. Kaya buburahin ko na siguro lang itong nakasulat. Hindi naman yan pamahiin. Kasi turo yan ng simbahan din na kapag sa Epiphany blessing, ilalagay talaga yan. Siguro hindi natin alam kung hindi siya na-update about sa mga ganyan. So, para ma-deliverance yung bahay mo, bahala na siya kung anong request niya. Pero kapag meron kasi mga exorcist na hindi updated, no? Meron nga dito isang lay, sinabihan, exorcist siya na pareha, yung si Kuya Guard, sinabihan niya, so exorcist ka na pala ngayon bro sa team ni Padre Darwin. So mali yung niya. Bakit nga sinabihan na exorcist ang isang lay? Hindi man pwede maging exorcist yung isang lay. Deliverance, part ng staff ng deliverance. Hindi din siya deliverance minister kasi staff lang. So, doon pa lang sa termino, nagkakamali na. Yun yung mga exorcist na hindi updated sa mga seminars kasi appointed lang sila pero hindi sila pumupunta sa mismo na mga seminars doon sa conference doon sa Maynila kasi sa isang taon merong yung conference sa buong exorcist at deliverance minister sa Pilipinas. So kailangan talaga ng update kasi para para yung synchronize. Kasi pagka hindi synchronize yung mahihirapan talaga yung mga exorcist. Kasi dapat nagkakaisa sila sa mismo sa pamamaraan kung paano palayasin yung demonyo. So ngayon, dahil sa conference na naging aktibo na yung mga exorcist dahil sinimula ni Padre Darwin, so ang dami tayong natutunan. Ang dami ng yung mga natutunan natin na bago na pamamaraan na-apply na natin dito sa mismo na team. So ang dami nag-liberated ngayon. Ang dami talagang liberated.
Grabe talaga yung grabe talaga yung experiences nila, no? Mga experiences ng nauna natin ang mga exorcist, yun ang inaano natin, yung pinag-aaralan. Bakit ang dali lang yung liberation? Merong mga technique pala. Hindi pala hindi pala deliverance kaagad. Hindi pala exorcism kaagad. Kasi kahit na exorcism palagi, walang saysay kung hindi ma-prepare yung kaluluwa ng isang tao. So yun ang sagot natin, bro. Bro Romer, Okay na po. sisingit lang po ako, bro, no? Pinapaalis niya yan po, napakahalaga ng Catholic teachings yan. Sana pa-research mo kay Father, pag inalis yan, baka maano pa tayo lalo. Oo Medyo nga, Hindi yan updated, delikado. bro. okay, Kasi oo. kung pinaalis, Inisip ko mga Bro Angel, kung tatanggalin ko pagbalik niya sa Martes, babalik siya sa Martes kung yan din ang advice nyo, di sabihan ko na lang siya na baka hindi siya updated, ganon. hindi naman yun. Bro, Ganito na lang. Ganito po, bro, no? ganito. I-search mo ngayon yung tinatawag Choking the Door at Epiphany, What Need to Write. Yung CBM yung si Caspar Okay, kasi Belchor Baltasarian. That's 2025, yun yung ano. So, turo talaga ng simbahan yan. So, mahirap yung pag inalis mo naman. Ang dami kayang, di ba, yung nasunog dun sa sa Amerika nun, kung naalala nyo, wildfire, sa California ba yun? Na-save yung doon, may door choking na na Epiphany chalk. Sa Yan Los yun. Angeles ata yun. Ay, napakahalaga pa na. Ay, pag inalis mo yan, para sinabi mong mali ang turo ng simbahan, inalis mo yan. Pag tiningnan mo kung anong purpose po nun, that's blessings mag-search na lang in your po. house. Blessings yun. Pag inalis mo blessings. So, ganito na lang po. Ang mas maganda i-search nyo. Catholic website, Catholic Answers, tapos what need to write during Epiphany in our door on my blessed chalk. Iano mo 'yon, tapos at least kung galing sa Catholic Answers or sa Catholic website, ipakita nyo po. Hindi yung galing lang sa atin, baka sabihin ano lang tayo. So bigyan mo siya ng ebidensya po, dokumento, kasi mahirap naman yan, kasi blessings yun, tinanggal mo, baka naman wag lalo magka-problema, magkaroon tayo ng ano diyan, ano ba tawag doon, no? Medyo complicated na conflict of yan yung blessings na yan. Tinanggal mo yung blessings, mag-add ka ng blessings. Turo ng simbahan yan. Ang dami to pinagpatotoo kaya diyan. Yung choking of the door, yung blessed na choke na yan sa Epiphany time. Nyo po, i-search nyo, ibigay nyo sa kanya, Father, utos siya ng i-search mo. I-search mo, no? Tungkol dun sa yung choking door in Epiphany. Sabihin mo, i-check mo yan kung ano isusulat, and then is it true na is it a teachings of the Catholic Church? Pabasa mo ngayon yun sa kanya para mas maganda, hindi niya sabihin na ano lang yan, pamahiin po. Medyo delikado yung kulang kaalaman minsan, baka maano tayo. Para yung mga pari na nagtuturo ng albularyo, ganun din yan. So mukhang hindi siya na-update si Father sa ganyan. Baka hindi niya rin lang. Ako rin nga noon, may nagsabi lang sa akin yan, bago ko lang nalaman yan. Taga-simbahan pa namin. Hindi ko alam yung choking door niya. Ngayon meron na. So baka hindi siya na-update, brother. Sana po maibigay niyo sa kanya yung may search niyo, tapos maipakita niyo po yung ebidensya niyo. Kapatid. Okay po. Maraming salamat, Brother Angel, Brother Jando, at saka si Brother John Ray, Brother Romel. Maraming salamat.